Kahapon, tinest ko ang blood sugar ko at lumabas na 6.1 o 110. Dahil parang may kakaiba, inulit ko agad gamit pa rin ang parehong meter. Ngayon, iba na ang resulta ng blood sugar ko. Isa sa dalawa ang mali. Posibleng mali ang reading mo at malamang ganun nga. Nag-eksperimento ako para alamin kung bakit mali ang blood sugar readings ko at kung ano ang mga nakakaapekto sa accuracy nito sa totoong buhay. Kailangan ko ng guinea pig para sa eksperimento, pero wala akong nahanap na gustong mapatusok ng daliri ng paulit-ulit. Wala na akong choice, ako na ang guinea pig. Kagaya dati, ang unang blood sugar reading natin ang baseline. Nagugas ako ng kamay sa maligamgam na tubig at sabon, pinatuyo gamit ang malinis na tuwalya at tinusok ang daliri ko. Ang unang reading ay 6.6 millimol o 111 mg kada deciliter. Magandang baseline ito. Diyan na nakita ninyo, kinuha ko ang sample ng dugo para sa unang reading mula sa hintuturo ko. Pero tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag gumamit tayo ng ibang daliri para sa pangalawang reading. Wala pang minuto matapos ang una, kumuha na ako ng dugo mula sa maliit kong daliri. Inasahan kong pareho ang resulta, pero hindi ganoon dito. Kailangan nating tandaan na maliit lang ang kinukuhang sample ng dugo para sa bawat test. Maaring magkakaiba ng kaunti ang sample mula sa bawat daliri, kaya maaring hindi pareho ang makuha mong resulta. Tulad ng nakikita mo, bagyang mas mataas ang resulta mula sa maliit na daliri, 6.7 o 121. Wala namang dapat ikabahala dahil maliit lang ang diferensya, kaya ayos lang ito para sa ikatlong pagbabasa. Gagamit ako ng mas maliit na patak at konting dugo lang sa test strip para makita ang pagkakaiba. Kung katulad mo ako, baka matukso ka rin gawin ito. Minsan mahirap makakuha ng sapat na dugo mula sa daliri at ayaw na nating tusukin ulit. Tandaan, magkaiba ang bawat glucometer. Maraming modernong meter ay hindi nangangailangan ng maraming dugo. Ngunit kung kulang ang dugo sa test strip, pwedeng mag-error code. Pero sa akin, walang lumabas na error code. At tulad ng nakikita mo, mas mababa ang lumabas na resulta ko ng kaunti lang ang dugo, 6.3 millimol lang, o 113 mg kada deciliter. Pero para sa pinakamagandang accuracy, siguraduhin mong napupuno ng dugo ang buong strip. Pang-apat na test reading. Bababaan ko ang lalim ng tusok ng daliri gamit ang lancing device ko. Karaniwan, nasa posisyon 2 ito, pero ngayon, ilalagay ko sa posisyon 1 para makita kung may pagbabago. Ang kinakailangang lalim ng tusok ng daliri ay nasa pagitan ng 0.7 hanggang 2.2 mm. Narinig ko na kung mas mababaw ang tusok, mas mababa ng kaunti ang lalabas na reading ng blood sugar. Subukan natin, mas hindi talaga masakit sa daliri kapag mababaw ang setting. Pero kailangan kong idiin ng mas malakas para makakuha ng sapat na dugo sa daliri para sa test. Kadalasan, inirekomenda ng mga gumagawa ng lancing device na gumamit ng mas mababaw na setting basta sapat ang dugo na makukuha para matakpan ang strip. Dandagan mo lang ang lalim kung makapal talaga balat mo, kundi baka magdulot lang ng sakit ang pagtusok. Gaya na nakikita mo, ang resulta gamit ang mas mababaw na setting ay 6.7 o 121, halos kapareho ng ating baseline na resulta. Sa ikalimang sukat, ibang glucometer ang gagamitin ko. Ginamit ko ang contour meter na ito sa lahat ng mga naunang sukat, mahusay at talagang maaasahan gamit ko araw-araw. Sa ikalimang pagbabasa, gagamitin ko ang One Touch Value Flex bilang backup meter. Nasabi ko na ito sa channel ko at uulitin ko. Laging may kaunting pagkakaiba ang resulta ng dalawang glucose monitor dahil magkaiba ang test strips at dami ng sample ng dugo na gamit nila. Makikita ninyo ang backup meter ay nagpakita ng 6.0 o 100 at 8 walang. Dapat ikabahala sa kaibahan dahil mas mababa ito sa 15%. Maging ang FDA ay tinatanggap ang pagkakaiba ng hanggang 15% plus minus 15% para payagan ang mga bagong meter na mailabas sa merkado. Kung ako sa inyo, hindi ko pipiliin ang pinakamurang meter sa botika dahil kadalasan hindi ito eksakto. Marerekomenda ko talaga ang 2 meter na gamit ko dahil sobrang nasiyahan ako sa mga ito. Kung duda kayo sa resulta ng meter, pwedeng gumamit ng test solution tulad nito para malaman kung gumagana pa o kailangang palitan ng meter. Gawin na natin ang ika-6 na reading. Bago ang reading na ito, hinugasan ko ulit ang kamay ko at iniwang medyo basa ang mga daliri ko. Hindi ko pinunasan ng maayos. Tingnan natin ang mangyayari. Kapag sinusukat ko ang blood sugar ko na basa ang mga kamay ko, malinaw na ang tubig sa aking mga daliri ay magpapalabnaw sa sample ng dugo. Malamang ay maapektuhan nito ang accuracy ng aking reading.
Makikita mo na ang ika-6 na reading ay 6.1 lang o 100 at 10 mas mababa sa baseline kahit ilang minuto lang ang pagitan ng mga reading. Ulitin ko, kung gusto mong mandaya para mababa ang resulta, panatilihing basa kamay mo. Sige, gawin mo. Para makuha ang tamang blood sugar, laging hugasan at patuyuin ang daliri gamit ang malinis na tuwalya. Susunod, gagawa ako ng 2 test gamit ang maruruming kamay. Dapat mo itong bantayan, lalo na kung katulad kita na hindi laging maayos ang paghuhugas ng kamay bago sukatin ang blood sugar. Sa ika-7 reading, maglalagay ako ng orange juice sa mga daliri ko. Madalas itong mangyari kapag nagbalat ka ng orange o humawak ng prutas o matatamis na merienda. Pinatuyo ko ang daliri ko pero di ko hinugasan. At tulad ng nakikita mo, ang ika-7 reading ay mas mataas kaysa sa lahat ng ibang readings hanggang ngayon. 10 millimol o 100 at 80 milligrams kada deciliter. Nakontamina ng orange juice sa daliri ko ang blood sample, kaya mali at mataas ang reading sa glucometer. Nakakainis makuha ng maling readings. Ganito ang buhay may diabetes. Kung mali ang impormasyon, pwedeng mali ang gamutan at mapahamak tayo. Pinakita ng fruit juice test kung gaano kahalaga ang tamang paghuhugas ng kamay sa bawat pagkakataon bago mag-check ng sugar. May isa rin akong mahalagang tip para sa'yo. Kung duda ka kung Diet Coke o regular Coke ang inumin na inihain sa restaurant, pwede mong subukan gamit ang meter mo. Kapag tinis mo ang diet soda, palaging mababa ang lalabas. At kapag regular soda naman, palaging mataas ang lalabas sa iyong meter. Kaya kung nandududa ka, i-check mo ang inumin mo gamit ang glucometer. Hindi lang natin ang asukal sa mga daliri mo ang pwedeng makaapekto sa resulta ng iyong readings para sa reading number 8. Ipakikita ko kung anong mangyayari kapag naglagay ako ng lotion sa isa pang daliri at agad tinest ang blood sugar ko, basta nabasa kong pag-aaral. May mga lotion na maaring makaapekto sa readings mo hanggang 60 minuto matapos mag-apply. Makikita ninyo na ang blood sugar reading matapos maglagay ng lotion ay 6.9 o 124, kaya hindi ito nalalayo sa baseline reading. Napatunayang walang epekto sa accuracy ang ginamit kong lotion. Pero may iba't ibang lotion sa merkado at ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng maling mataas na blood sugar readings, kaya mag-ingat kayo dyan para sa reading number siyam. May malamig akong tubig na may yelo dito sa mangkok. Ilulubog ko ang kamay ko sa mangkok ng ilang minuto. Patutuyuin ito at kukuha ng dugo habang malamig pa ang mga daliri ko. Ginagawa ko ito para makita epekto sa resulta ko dahil ayon sa pag-aaral, ang lamig at init ay pwedeng makaapekto sa accuracy ng blood sugar readings. Sa teorya, ang sobrang lamig ay maaring magdulot ng maling mababang reading at ang sobrang init ay maaring magdulot ng maling mataas na reading. Bago ko ipakita sa iyo ang resulta, gusto ko lang ipaalam na kung gusto mo makipag-chat sa akin ng one-on-one, maaari kang sumali sa aking komunidad sa Patreon website. Sumasagot ako sa bawat tanong ng aking mga VIP patrons at masayang ibinabahagi ang mga diskarte at tips na natutunan ko sa mahigit 35 taong pamumuhay na may diabetes. Siya nga pala, may 10 natitirang slots pa ako at kapag napuno ng mga ito, hindi ka na muling makakasali sa VIP OG group sa presyong ito. Pwede mo rin akong makontak sa pamamagitan ng pag-book ng live coaching session. Nasa ibaba ang mga link para sa 2 opsyong ito. Balik tayo sa eksperimento ko sa blood sugar reading. Kumukuha ako ng dugo mula sa sobrang lamig na mga daliri. Nanigas na agad ang kamay ko pagkatapos ng ilang segundo. Sa mangkok ng yelo, hindi ko maintindihan paano nagagawa ng iba ang full body ice bath. Pero ibang usapan na yon. Diyan na nakikita mo, ang reading number siyam na ginawa gamit ang sobrang lamig na mga kamay ay 6.7 o 121. Halos kapareho lang ng baseline, kaya hindi talaga nito nakumpirma ang teorya. Baka hindi ko lang talaga kinaya ang tagal ng kamay ko sa yelo. Kung malamig ang kamay mo sa susunod na blood sugar test at nag-aalala kang baka maapektuhan ng resulta, ikuskos mo muna ang mga kamay para uminit bago kumuha ng dugo. Ngayon, nakita mo sa wala pang 10 minuto, gumawa tayo ng 9 na blood sugar test at nagkaroon ng 9 na magkaibang resulta na ang iba ay sobrang magkaiba. Ipinapakita nito na mahalagang gumamit ng tamang paraan, lalo na kung may diabetes ka at doon nakabase ang decision mo sa kalusugan mula sa blood sugar test result. Hugasan palagi ang kamay at daliri gamit ang sabon at tubig, patuyuin ng malinis na tuwalya at siguraduhin may sapat ng tubig sa katawan. Kapag na-dehydrate ka, tumataas ang konsentrasyon ng blood sugar kahit hindi nadadagdagan ang glucose sa dugo. Maaring magkamali ang resulta, kaya siguraduhin hindi expired ang test strip na ginagamit.
Ang expired na test strip ay maaring magdulot ng maling resulta. Pero noong ginamit ko ito, halos walang pinagkaiba ang resulta. Huwag mong ipagsasabi, sa'yo ko lang sinabi ito. Mag-ingat sa ilang mga gamot na maaring makaapekto sa iyong blood sugar readings. Mas mabuting itanong mo palagi sa iyong doktor tungkol dito tuwing may bagong gamot na irereseta sa iyo. Gayun din, ang pag-inom ng higit sa 500 mg ng vitamin C kada araw ay maaring makaapekto ng masama sa iyong readings at magdulot ng mas mataas na resulta kaysa sa totoong antas. Kaya huwag susobrahan ang pag-inom ng vitamin C. Isang bagay na maaari mong gawin para makasigurong tama ang numero mula sa glucometer na nakukuha mo ay gumawa ng maraming blood sugar tests at pagkatapos ay kunin ang average ng mga ito. Ito ay isang napaka-epektibong paraan para maiwasan ang anumang pagkakamali sa sukat. Mga kaibigan, saludo ako sa regular ninyong pag-check ng blood sugar at pag-aalaga sa kalusugan. Dahil umabot kayo dito, may bonus tip ako para sa inyo. Naniniwala akong mas epektibo itong nagpapababa ng blood sugar kaysa iba pa. Ito talaga ang aking lihim na sandata pagdating sa paglaban sa diabetes at ikukwento ko sa inyo lahat tungkol dito sa video na ito. Kaya sige na, i-click ninyo at panuurin ito pagkatapos. Magkikita tayo doon. Paalam.